Isa kang malaking kahihiyan. Wala kang utang na loob. Simula ngayon, putol ka na sa pamilyang ito. Layas! Ang mga salitang yon parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. Hindi sila pabulong, hindi pa sigaw lang. Sila ay isang hatol. Isang deklarasyon na ako ang anak nila ay isa ng basura na kailangan itapon. Nakatayo ang tatay ko sa harap ko. Ang mukha niya namumula sa galit. Ang ugat sa kanyang leeg halos pumutok na. Pero kahit sa gitna ng kanyang pagsabog, ang mahal niyang sweet plantado pa rin. Ang pinaputi niyang ngipin kumikinang pa rin, para siyang kontrabida sa isang teleserye. Yung tipo na perpekto ang itsura habang sinisira ang buhay ng bida, at sa tabi niya, ang nanay ko. Umiiyak siya, pero hindi yun iyak ng kalungkutan, iyon ay iyak ng isang artista. Yung mga luhang may halong pagkainis dahil hindi nasunod ang gusto niya. Yung mga hikbi na nagsasabing, tingnan niyo ang ginawa niya sa akin, ako ang biktima rito. Sila ang aking mga magulang, si Jerry at si Helen Lopez. Ang larawan ng perpektong pamilya sa aming subdivision sa Alabang. Ang may-ari ng isang matagumpay na negosyo, ang laging sentro ng atensyon sa mga party, ang mag-asawang tinitingala ng kanilang mga amiga at kumpare. At sa sandaling iyon, sa harap ng kanilang galit, naghihintay sila. Naghihintay silang umiyak ako. Naghihintay silang magmakaawa ako. Naghihintay silang lumuhod ako at sabihing, sorry po mama, sorry po papa. Ako na po ang magbabayad. Huwag niyo lang po akong itakwil. Yan ang inaasahan nila. Yan ang laging nangyayari. Pero imbes na luha, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ko. Ngiting hindi nila maintindihan. Ngiting nagtatanong, seryoso ba kayo? Dahan-dahan kong itinaas ang phone ko. Hindi ko ito ibinato. Hindi ko ito idinuro. Itinaas ko lang ito ng marahan na para bang nagpapakita ng isang litrato. Pinakita ko sa kanya ang screen. Ang screen kung saan umilaw ang salitang recording, nakita ko ang pagbabago sa mukha ng tatay ko. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng notification sa phone. Isang umaga ng Martes, habang naghahanda ako para sa isang client meeting, biglang umilaw ang screen ko. Isang bagong group chat nilikha ni Mama. Ang pangalan, Lopez Family Palawan 2025. Kasama ako, ang kuya kong si Marco, ang asawa niyang si Stephanie, si Tita Carol, at ang mga pinsan kong sina Miguel at Ana. Ang unang mensahe, galing kay Mama, puno ng mga masasayang emoji at malalaking letra. Sabi niya, exciting news everyone. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, napagdesisyunan ko na kailangan nating lahat ng isang tunay na family reunion ngayong summer. Nakahanap na ako ng perpektong lugar. El Nido, Palawan, 10 araw sa magagandang resort. Ito ay mandatory attendance para maghilom ang mga lumang sugat at makabuo ng mga bagong alaala. Ang hatol ni Helen, haha! Agad akong kinabahan, isang malaking kumikinang na red flag. Ang salitang mandatory at ang pariralang maghilom ang mga sugat sa iisang pangungusap, klasikong manipulasyon ni Mama. Iyon ang paraan niya para gawing obligasyon ang isang bagay na dapat ay masaya. Sunod-sunod ang naging reply ng iba. Puro puso at thumbs up galing kay Kuya Marco at Stephanie. Nagtanong si Tita Carol kung anong petsa. Ang mga pinsan ko, tuwang-tuwa. Hindi muna ako sumagot. Alam kong kailangan kong pag-isipan ang bawat salita. Pero sa loob lang ng ilang oras, ang group chat ay napuno na ng mga link ng mga mamahaling resort at tour packages. At sa bawat mungkahi, laging nababanggit ang pangalan ko. Sabi niya, mahilig mag-snorkeling si Isabel, kaya dapat kunin natin yung premium reef tour. Tapos, noon pa man, gustong makita ni Isabel ang mga limestone cliff, kaya kailangan natin ng private yacht. Wala sa mga iyon ang totoo. Ginagamit niya ang pangalan ko para gawing lehitimo ang mga gastusin na gusto niya. Ang mas masama, nagsimula na akong makatanggap ng mga private message. Sabi ni Tita Carol, buti na lang at napilit mo ang mama mo na magplano nito, Hija. Matagal mo na raw gustong magkaroon ng family trip. Sumunod si Pinsan Ana, nabanggit ng mama mo na baka ikaw na ang sumagot sa ilang activities dahil maganda naman daw ang trabaho mo. Ang bait mo naman.
Doon ko naramdaman ang pag-ikot ng sikmura ko. Inihahanda na niya ang entablado. Ipinapakita niya sa lahat na ideya ko ang lahat ng ito at ako ang magiging sponsor. Pagkatapos ng 10 araw ng walang tigil na panggigipit sa text, nag-schedule si Mama ng isang family Zoom call para daw i-finalize ang mga detalye. Sumali ako mula sa opisina ko, handa ang aking notebook at ballpen. Handa na akong magtanong ng diretsahan. Ngunit, ang tawag na iyon ay isang masterclass sa pag-iwas. Sa tuwing ibubukas ko ang usapin tungkol sa budget, biglang may magtatanong tungkol sa dinner reservations o kung anong isusuot para sa island hopping. 45 minuto ng sayaw na paulit-ulit. Pagod na ako. Kaya sa wakas, nagsalita ako ng may diin. Sinabi ko, bago po tayo magpatuloy, kailangan ko lang pong malaman kung magkano ang inaasahang gastos para sa bawat tao. May sarili po kasi akong budget na sinusunod. Biglang tumahimik ang lahat. Ang katahimikan ay binasag ng isang mapanghamak na tawa. Tawa ni Mama. Sabi niya, "Naku Isabel, palagi ka nalang nag-aalala sa mahalaga mong budget." May pait sa kanyang boses. Ipinaparamdam niya sa akin na ako ay kuripot at bata. Ang mga flight, sabi niya, nasa 50,000, 50,000 pesos bawat isa. Ang hotel, mga 16,500 pesos kada gabi. Ang mga activities, magtabi ka na lang ng mga 110,000 pesos para sigurado. Ramdam ko ang tingin ng lahat sa kanilang mga kamera, kahit na walang nagsasalita. At pagkatapos, binitawan niya ang huling salita, ang ultimatum na idinisenyo para ipahiya ako. Sa isang malamig at kalkuladong tono sinabi niya, kung hindi mo kaya, maiwan ka. Hindi ako kumibo. 1,000 emosyon ang nag-uunahan sa loob ko. Galit, sakit, kahihiyan. Pero sa labas, pinanatili kong kalmado ang aking mukha. Tumango lang ako at sinabing, "Salamat po sa paglilinaw, Mama. Makakatulong po iyan sa pagpaplano ko." Alam ko na sa sarili ko na hindi ako gagastos ng mahigit 250,000 piso para sa isang bakasyon na hindi ko naman pinili. Hindi ako ang magbabayad para sa kanilang luho. Ang kalmadong sagot ko ay tila sapat na para sa kanya dahil agad siyang bumalik sa pagtalakay kung saang resort sila kakain. Nanahimik na lang ako sa natitirang bahagi ng tawag. Nagmamasid. Nag-iisip. Hindi ko alam na ang ultimatum na iyon ay simula pa lang pala ng isang mas malaking bangungot. Kinabukasan, Biyernes, pumasok ako sa opisina ng maaga. Normal ang lahat. Kumuha ako ng kape, umupo sa desk ko, at sinimula ng araw. Bandang 9:30 ng umaga, nag-vibrate ang phone ko. Isang credit card alert. Binaliwala ko lang, iniisip na baka iyon lang ang bayad ko sa kape. Pero nag-vibrate ulit ito, at ulit, at ulit. 4 na sunod-sunod na alert sa loob ng 1 minuto. Doon na ako kinabahan. Binuksan ko ang phone ko at parang nanlamig ang buong katawan ko. 4 na malalaking transaksyon mula sa Philippine Airlines. Bawat isa nagkakahalaga ng 250,000 piso, 250,000 pesos, 4 na beses. Ang kabuuan, 1,000,000. 1,000,000 piso na binili gamit ang credit card ko sa loob lang ng 5 minuto. Ang unang pumasok sa isip ko ay fraud. Baka nahack ako. Agad kong tinawagan ng bangko. Nanginginig ang mga kamay habang kinakausap ang fraud department. Kinumpirma ng representative ang mga transaksyon. Sabi niya, "Opo ma'am, 4 na business class tickets mula Manila papuntang El Nido. Ang mga confirmation email ay ipinadala sa inyong personal email address." Tapos tinanong niya, "Gusto niyo po bang basahin ko ang mga pangalan ng pasahero?" Bago pa man niya sabihin, alam ko na. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa akin. Helen Lopez, Jerry Lopez, Marco Lopez, Stephanie Lopez, ang aking mga magulang, ang aking kapatid at ang aking hipag. Habang kausap ko pa ang bangko, isa pang text ang pumasok galing kay Mama. "Salamat sa iyong napakagandang regalo sa pamilya, anak. Mas magiging komportable ang mahabang biyahe para sa likod ng papa mo dahil sa business class." Excited na ako sa ating special na biyahe. Love you. Ang timing ng text niya, perpekto. Planado. Alam niyang abala ako sa trabaho. Ginamit niya ang card ko
Binuksan ang email ko para i-mark as read ang mga confirmation at nagkunwaring isa itong regalo. 1,000,000 pisong regalo na hindi ko kailanman ibinigay. Sinabi ko sa bangko, hindi ko pinahintulutan ng mga iyan. Kailangan kong i-dispute lahat ng iyan ngayon din. Pag-uwi ko ng gabing iyon, pagod na pagod ang isip at katawan ko. Ang buong araw ko ay ginugol sa pag-aayos ng gulo, pagtawag sa bangko, sa airline, pagpapalit ng lahat ng password. Pagpasok ko sa parking lot ng aking kondo, nakita ko ang itim na Mercedes ng tatay ko. Naghihintay siya. Bumaba ako ng kotse at sinalubong niya ako ng isang ngiti, yung ngiting pangnegosyo. "Isabel, anak," sabi niya, akmang yayakapin ako. Umatras ako. "Bakit po kayo nandito pa? Paano niyo po nalaman kung saan ako nakatira?" tanong ko. Sinabi niya, "Kailangan nating pag-usapan itong maliit na hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga tiket." "Maliit na hindi pagkakaunawaan," sumagot ako. "Hindi po ito hindi pagkakaunawaan. Ginamit ni Mama ang credit card ko nang walang pahintulot para bumili ng tickets na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Fraud po yon, hindi misunderstanding." Sinubukan pa rin niyang maging kalmado. Sinabi niya na sinusubukan lang daw ni Mama na maging masaya ang pamilya, na baka nagkamali lang daw ng komunikasyon. Pero hindi ako nagpatinag. Ramdam ko ang pag-iiba ng kanyang tono. Nagsimula na siyang magalit. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito ang igaganti mo? Wala ka bang utang na loob?" sigaw niya. Sa puntong iyon, may pumasok sa isip ko. Dahan-dahan kong kinuha ang phone ko, binuksan ang voice memo app at pinindot ang record button. Hindi niya napansin. Tinanong ko siya ng diretso, "Alam niyo po ba, nagagamitin ni Mama ang card ko nang hindi nagpapaalam?" Nag-alinlangan siya at pagkatapos, umamin siya. "Pinag-usapan namin ang mga opsyon," sabi niya. "Balak naming sabihin sa'yo kapag tapos na ang lahat, para ipakita ito bilang isang done deal para hindi ka na makatanggi." Ang kaswal na paraan ng kanyang pag-amin, nakakakilabot. Iyon pala ang plano, isang planadong pagnanakaw. Tinanong ko pa, "Nagawa niyo na po ba ito dati?" At umamin siya ulit. Sinabi niya na ginamit din nila ang card ng pinsan kong si Ana para sa gastusin ng kuya kong si Marco. "Nagalit si Ana noong una," sabi niya, "pero naintindihan din niya noong pinaliwanag namin na family emergency. Doon ko naintindihan. Isa itong pattern, isa itong sistema ng pang-aabuso." Kinabukasan, Sabado, nakatanggap ako ng text mula kay Mama. Isang emergency family meeting daw sa bahay ni Tita Carol. Lahat dapat dumalo, sabi sa text. Ayaw ko sanang pumunta, pero nag-text si Kuya Marco. Sabi niya, "Please punta ka. Oras na para malaman ng lahat ang totoo. Susuportahan kita." Pagdating ko sa bahay ni Tita Carol, ang eksena ay mas malala pa sa inaasahan ko. Hindi lang ang pamilya ko ang nandoon, kundi ang buong angkan. Pati si Lola, na bihirang umalis sa kanyang retirement home, ay nandoon. 14 na tao lahat, at lahat sila nakatingin sa akin. Ang iba nag-aalala, ang iba galit na galit. Si Mama nakaposisyon sa gitna ng sala, namumula ang mga mata na parang kagagaling lang sa iyak. Si Papa nakatayo sa likod niya, isang kamay sa kanyang balikat na parabang nagpapakita ng suporta. Ang buong entablado ay idinisenyo para palabasin na sila ang biktima. Nagsimula si Mama. "Isabel," sabi niya, "tinawag namin ang pulong na ito dahil ang mga ginawa mo ay nakaapekto sa buong pamilya. Lahat ay excited na para sa healing vacation na ito at ang biglaan mong pagbawi ay nagdulot ng matinding sakit at kalituhan." Bago pa ako makasagot, sumabat si Tita Carol. Sinabi niya kung gaano daw katagal pinlano ni Mama ang lahat at bakit ko daw ipapahiya ang sarili kong ina. Sumagot ako ng mahinahon pero may diin. Hindi po ako pumayag na bilhin ang mga tiket na yon. Hindi ko po inalok na bayaran ang anumang parte ng biyahe. Pero mabilis na sumagot si Mama, "Hindi yan totoo. Sinabi mo mismo na gusto mong mag-contribute. Narinig kayo ng lahat." Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Ibinaba niya ang kanyang boses na parabang nag-aalala. Sinabi niya, "Si Isabel kasi, nasa ilalim ng matinding stress sa trabaho. Sa tingin ng doktor niya, baka nakakaranas siya ng mga problema sa memorya
dahil sa anxiety. Sinusubukan lang namin siyang suportahan. Natigilan ako, hindi ako makapagsalita. Kakaimbento lang niya ng isang medical condition para siraan ako sa harap ng buong pamilya namin. Tinanong ko, anong doktor po? Sinabi niya, anak, hindi na natin kailangang pag-usapan ng pribadong health matters mo sa harap ng lahat. Gaslighting. Ito ang kahulugan ng gaslighting. Pinalalabas niya na ako ang baliw habang siya ang nag-aalalang ina. Habang nakaupo ako roon, gulong-gulo sa ginawang pag-imbento ng kwento ni Mama, pakiramdam ko ay nasukol na ako. Ano mang sabihin ko, ituturing nilang sintomas ng aking sakit sa pag-iisip. Ang galing ng kanilang plano, ang galing ng kanilang pag-atake. Pero sa gitna ng katahimikan, isang boses ang bumasag dito. Isang boses na hindi ko inaasahan. Tumayo ang pinsan kong si Ana. Naniniwala po ako kay Isabel, sabi niya ng mahina. Lahat ng mata napunta sa kanya. Nagpatuloy siya, ganyan din po ang nangyari sa akin last year. Sinabi ni Tita Helen na may family emergency daw sa sasakyan ni Kuya Marco at ginamit niya ang card ko para sa repairs. Hindi na po nabalik ang pera. Biglang nagbago ang hangin sa kwarto. Ang ekspresyon ni Mama mula sa pagiging biktima naging matigas at malamig. Sinubukan niyang itanggi, pero hindi pa siya tapos. Isa pang pinsan, si Miguel, ang nagsalita. Ginamit din po nila ang card ko para sa down payment ng kitchen renovation nila. Sabi po nila, pansamantala lang habang hinihintay ang loan. Hindi na-approve ang loan at ako ang naiwan sa utang na 400 at 40,000 piso. Sunod-sunod na. Ang bawat kwento, pare-pareho ang pattern. Isang emergency, isang pangangailangan, pangakong magbabayad, at pagkatapos gaslighting kapag naniningil na. Sa wakas, tumayo ang kuya kong si Marco. Ang boses niya nanginginig pero desidido. Nagsasabi ng totoo si Isabel, sabi niya. Matagal nang ginagawa ito ni Mama at Papa. Ginawa nila ito sa akin ng paulit-ulit hanggang sa masira ang credit ko. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Stephanie. Tumango ang hipag kong si Stephanie, ang mukha niya ay seryoso. Ang pinakatatagong sikreto ng pamilya namin, biglang nabuksan sa harap ng lahat. Ang peking perpektong pamilya, gumuho na. Ang mga kontrabida, hindi na makapagtago sa likod ng kanilang mga kasinungalingan. At sa gitna ng lahat, hawak ko pa rin ang phone ko, ang resibo ng karma. Matapos ang magulong pulong ng pamilya, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay unang hakbang pa lang. Ang sumunod na linggo ay ginugol ko sa paggawa ng mga konkretong aksyon para protektahan ang aking sarili. Hindi na ito tungkol sa emosyon, ito ay tungkol sa kaligtasan. Una, nagpunta ako sa bangko at kinausap ang fraud specialist. Sinabi niya na karaniwan daw ang ganitong uri ng family-based identity theft. Tinulungan niya akong mag-set up ng mga bagong account, maglagay ng credit freeze sa pangalan ko, at i-activate ang two-factor authentication sa lahat. Pagkatapos, kumonsulta ako sa isang abogado na dalubhasa sa mga kaso ng identity theft. Ang sabi niya, napakahalaga daw ng voice recording na nakuha ko mula sa tatay ko. Ito raw ang malinaw na ebidensya na ang pagnanakaw ay sinadya at hindi isang pagkakamali. Inilatag niya ang aking mga opsyon mula sa simpleng cease and desist letter hanggang sa pagsampa ng kasong kriminal. Pinili ko ang gitnang daan. Nag-file ako ng police report. Surreal ang pakiramdam. Ang isalaysay sa isang pulis kung paano ka ninakawan ng sarili mong mga magulang. Pero kailangan kong gawin iyon para magkaroon ng opisyal na tala, isang dokumento na nagsasabing ako ang biktima. Pagkatapos nagpadala ang abogado ko ng isang formal na legal notice sa aking mga magulang. Ang notice ay nagsasabing itigil na nila ang anumang paggamit ng aking financial information at huwag na akong kontakin tungkol sa pera. Sa buong prosesong ito, hindi tumigil ang panggigipit. Sumugod si Mama sa opisina ko at nag-iskandalo. Tumawag si Papa sa boss ko, nag-imbento ng family health emergency. Pero sa pagkakataong ito may mga kakampi na ako. Ang mga kaibigan ko, ang mga partner sa firm, at higit sa lahat ang mga kapamilya kong nagsalita. Hindi na ako nag-iisa.
Ang bawat hakbang na ginawa ko ay para magtayo ng pader. Isang pader na hindi na nila kailanman masisira. Ang mga legal na hakbang na ginawa ko ay nagkaroon ng agarang epekto. Biglang tumigil ang walang katapusang tawag at text. Ang katahimikan ay nakakabingi noong una, pero unti-unti ito ay naging kapayapaan. Ang relasyon ko sa aking mga magulang nasira na. Siguro tuluyan na. Nagpadala si Mama ng isang maingat na apology letter. Pero halatang hindi ito taos puso. Humingi siya ng tawad sa hindi pagkakaunawaan, pero hindi sa pagnanakaw at manipulasyon. Si Papa naman, tuluyang umiwas. Pero habang may mga ugnayang nawala, may mga bago namang nabuo at lumalim. Ang relasyon namin ni Kuya Marco ay naging mas matatag kaysa dati. Dahil wala na ang laso ng aming mga magulang sa pagitan namin, natuto kaming mag-usap ng totoo. Inamin niya ang kanyang takot at pagkukulang at naintindihan ko. Pareho kaming biktima ng iisang sistema. Nagsimula rin akong dumalo sa isang maliit na support group. Mga taong nakaranas din ng financial abuse mula sa kanilang pamilya. Doon ko nakilala si Elena na inutangan ng student loan ng kanyang mga magulang nang hindi niya alam. At si Marcus na ginamit ang SSS number para sa credit card ng kanyang lola. Ang kanilang mga kwento, para kung naririnig ang sarili kong kwento. Sa kanila ko naintindihan na hindi ako nag-iisa. Nalaman ko na ang pagmamahal at respeto ay dalawang magkaibang bagay. Maaaring mahal ka ng isang tao sa kanilang sariling paraan, pero hindi ibig sabihin noon ay nirerespeto kanila at ang paghilom. Nagsisimula ito sa pagtanggap ng masakit na katotohanan iyon. Ang bakasyon sa Palawan, matagal nang nakalimutan. Pero ang paglalakbay tungo sa paghilom, doon pa lang talaga nagsisimula. 1 taon. 1 buong taon na ang lumipas mula nang sumabog ang lahat. 1 taon ng katahimikan, ng paghayos, ng pagbuo muli ng sarili. Ang dating accountant na laging kinakabahan sa tuwing tumutunog ang kanyang telepono, unti-unti nang nawawala. Napalitan siya ng isang babaeng mas kilala na ngayon ang kanyang halaga. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa aking apartment, isang email ang dumating. Galing kay Tita Carol. Kinabahan ako sandali. Bihira na kaming mag-usap pagkatapos ng nangyari. Binuksan ko ito ng may pag-aalinlangan. Isa itong imbitasyon. Isang maliit na salo-salo sa kanilang rest house sa Tagaytay. Isang simpleng get-together. Pero ang nakapukaw sa atensyon ko ay ang huling bahagi ng kanyang email. Isinulat niya, "Isabel, nais kong malaman mo na bukas palad kang inaanyayahan at walang kahit anong inaasahang financial contribution." Parang may kung anong mainit na dumaloy sa dibdib ko. Nagpatuloy ang kanyang sulat, "Ang tapang mo sa pagsasalita ay nagmulat sa akin. Pinilit nitong suriin ko ang mga pattern sa ating pamilya na tinanggap ko na lang ng walang tanong-tanong sa loob ng maraming dekada. Hindi ko na maibabalik ang mga pagkakamali ng nakaraan, pero nakatuon ako ngayon sa pagbuo ng mas malusog na ugnayan sa hinaharap. Tumulo ang luha ko habang binabasa iyon. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pagkilala. Sa wakas may nakaintindi. Tinanggap ko ang imbitasyon ng may maingat na optimismo. Ang biyahe papuntang Tagaytay, mag-isa lang ako. Ang malamig na hangin at ang tanawin ng bulkang Taal ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Pagdating ko sa rest house, ang sumalubong sa akin ay hindi ang dating pamilyang kilala ko. Wala ang tensyon, wala ang pagkukunwari. Tanging ang mga miyembro ng pamilya na piniling harapin ang katotohanan ang nandoon. Si Kuya Marco at Stephanie, si Tita Carol, at ang mga pinsan kong sina Ana at Miguel. Simple lang ang aming ginawa. Nagluto kami, nagkwentuhan, naglaro ng board games. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ang pagtawa sa loob ng isang family gathering ay totoo. Hindi pilit, hindi para sa social media. Sa huling gabi namin doon, umupo kami sa paligid ng isang maliit na bonfire. Tanaw namin ang paglubog ng araw sa lawa. Ang kalangitan kulay kahel at lila. Tahimik lang kami pinapakinggan ang tunog ng apoy at ng kalikasan. Biglang itinaas ni Pinsan Ana ang kanyang baso.
Tumingin siya sa aming lahat at may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na may bahid ng sakit pero puno ng lakas. Para sa mga hangganan, sabi niya, simpleng salita pero tumago sa puso ko. At para sa tapang na kailangan para ipaglaban ang mga ito. Lahat kami, itinaas ang aming mga baso. Clink! Ang tunog na yon ay higit pa sa tunog ng salamin. Ito ang tunog ng paghilom. Ito ang tunog ng isang bagong simula. Habang pauwi ako kinabukasan, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang sakit, ang pagkakanulo, ang pag-iisa. Pero naisip ko rin ang alternatibo. Ang manatili sa isang sistemang puno ng pagsasamantala at kasinungalingan, iyon sana ang mas nakasira sa akin sa katagalan. Ang financial abuse ay nabubuhay sa katahimikan at pag-iisa. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng aking katotohanan, hindi ko lang prinotektahan ang aking sarili. Binigyan ko rin ng espasyo ang iba na kilalaning at pangalanan ang kanilang mga sariling karanasan. Ang sistema ng aming pamilya ay nagbago na magpakailanman. May mga relasyong nawala at marahil ay mas mabuti na iyon. Pero may mga ugnayang mas tumibay at naging mas totoo. Ang babaeng nagmamaneho pauwi mula sa Tagaytay ay hindi na ang parehong babaeng nakatanggap ng group text tungkol sa Palawan 1 taon na ang nakalipas. Sa kanyang lugar ay isang babaeng nauunawaan na ang mga hangganan sa pera ay hangganan din sa emosyon. Na ang pagmamahal na walang respeto ay hindi kumpleto. At minsan, ang pinakamapagmahal na bagay na maaari mong gawin para sa iyong sarili at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay ang matutong magsabi ng hindi. Musika dahan-dahang lumalakas at nagiging inspirational. Naranasan mo na bang magtakda ng mahihirap na hangganan sa iyong pamilya na hindi rumerespeto sa iyong kalayaan sa pananalapi? Ang tapang na kailangan para manindigan sa mga sitwasyong ganito ay hindi biro. Kung naranasan mo na ang panggigipit o manipulasyon sa pera mula sa pamilya, alamin mo na hindi ka nag-iisa. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Ibahagi mo ang iyong karanasan o isang hangganan na ipinagmamalaki mong naitakda. I-like mo ang video na ito kung nakarelate ka. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa pagharap sa mga hamon ng pamilya at i-share mo ito sa isang taong maaaring kailangang marinig na okay lang na protektahan ang kanilang financial well-being kahit pamula sa mga taong mahal nila. Salamat sa pakikinig sa aking kwento at tandaan, ang tunay na pamilya ay sumusuporta sa iyong paglago, hindi sa iyong pagsasamantala.